Nalinawan nga dito, si Ipo, na mag-focus muna siya sa laban niya. Maraming salamat, Mr. Date, sabi nga ni Ipo. Binukas mo ang mga mata ko, sabi nga nitong si Ipo. At bigla siyang nagmadaling tumakbo. Hintayin mo ako, sigaw naman ni Tagaki. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan, sigaw nga ulit dito ni Tagaki. At si Ipo ay tuloy lang ang pagtakbo. Hindi pa magaling ang mga hita ko, sabi naman ni Tagaki. Kaya naiwan ito ni Ipo. At eto na nga si Ipo, papalabas na ng hall. At kita nga natin dito, na hingal pa ito sa kakamadali niya. At eto na nga po si Ipo, dinahawakan niya ang dibdib niya, tahingal. At napatingin ito sa nakapaskil na laban ng mga boksingero. Hindi magtatagal ang poster ng laban namin sa title match ko ay ididikit na rin nila dito. At meron na lang isang buwan ang natitira bago ang laban, sabi nga sa sarili ni Ipo. Magiging desperado na ako ngayon sa training ko hanggang dumating ang laban, sabi nga ni Ipo na focus na sa laban niya. Nakita rin kita, sabi ni Tagaki. Alam mo naman na nananakit pa rin ang mga pako, sabi nga nito. Ah, sorry, sabi ni Ipo. At ngumiti na lang si Tagaki. Walang problema, mabuti yan na nakikita kitang excited ka na sa magiging laban mo, sabi nga ni Tagaki. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. At wala pa rin akong mga plano para sa laban. Ang alam ko lang sa kanya na siya ay matibay ang loob at napakamatyaga niyang tao, sabi nga ni Ipo. Ganoon din ang gagawin ko sa laban. Napatingin naman si Tagaki. Hindi ako magbabago. Sa laban, gagawin ko din ang lahat, sabi nga ni Ipo. Nakakahiya na wala akong masyadong alam sa mga kalaban ko. Pero gayon pa man, kung bakit gagawin ko ang lahat ng bagay na magagawa ko at ibibigay lahat dito, patuloy lang akong susuntok matapos ang isang suntok. Sa simula ng laban hanggang sa dulo, hanggang sa marinig ko na ang bell. Magko-concentrate lang ako kung sino ngayon ang nasa harapan ko. Papanatilihin ko ito, anuman ang mangyari. Ibibigay ko lahat ng meron ako, sabi nga ni Ipo. At si Tagaki, na nakikita niya, si Ipo na nagbago na ulit na focus na nga ito sa laban. At kung ganyan na nga daw si senpai niya, ay nakakatakot na nga daw ito. Kung wala ng pag-aalangan, galing sa mga suntok na ibibitaw ni senpai, mahirap na makatagal dito. Kahit isang suntok lang, sabi nga sa isip ni Tagaki. At si Miss Imura, mga masasakit na salita, mas masakit pa ito kaysa sa mga tama. Kung ganoon, makakayanan niya natiisin ang lahat ng mga ito. Ang taong nakatayo pa rin hanggang dulo ay ang taong magwawagi. At ang mga veterano ay hindi hahayaan na mula ang tsansa nilang manalo sa laban, sabi nga ni Miss Imura. Sa isang banda, nakakatakot din siyang tao ang nasa isip nga ni Miss Imura matapos niya makausap ng personal si Mr. Take. At ito na nga po si Mr. Take, kasama niya ang anak niyang si Hyde. At masayang-masaya naman ito. At habang ginugulo ni Take ang buhok ng anak niya, ay may naisip na ito at napatingin sa langit. At gayon din si Ipo, iniisip na ang magiging laban nilang dalawa. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ibibigay niyang suntok. Lahat yon ay tatanggapin ko, sabi nga sa isip ni Mr. Take. Tatamaan ko siya sa mga suntok ko ng maraming beses hanggang sa ilan ang kaya niya, sabi naman ni Ipo. At kinabukasan, si Ipo ay sinimulan na ang roadwork nito. At nakikita nga natin dito, habang tumatakbo si Ipo, ay may paparating na tren. At eto nga po, nakikipagmabilisan nga sa tren, dito si Ipo. At matapos nun, ay grabe ang pagod niya. Kailangan ko ng malaking stamina para sa mga suntok ko. Stamina, sinasabi nga nito sa sarili niya. At matapos nun, ay pumunta nga siya sa gym. At sinimulan na niya ang pagsuntok niya sa mga mints, kasama si Coach Kamagawa. At sinasabi pa din niya dito, ang stamina. At pinapalakas pa nga lalo dito ni Ipo ang stamina niya. Todo hataw na siya sa training niya. Break time muna bata, sigaw ni Coach. Matapos mo, makapagpahinga, tugtukin mo ang sandbag, dagdag nga ni Coach. Opo Coach, sagot ni Ipo. At nakita nga natin dito na hingal na pala si Coach Kamugawa. Habang pinagmamasdan nila, Aoki at Kimura at Itagaki. Mukhang si Coach ang kailangan ng pahinga, sabi ni Kimura. Nahawa ko para kay Coach, sabi naman ni Aoki. Mas nahahawa ko sa mga kalaban ni Senpai. Ang sinasabi ngayon ni Ipo sa sarili niya ay magiging matibay at matyaga siya at hindi siya titigil sa pagbitaw ng suntok, banggit nga ni Tagaki. At nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng dalawa dito at sabing,
Hindi ko gugustuhin na tamaan ako ng kahit isang tuntok lang, sabi nga ng dalawa. Mukhang mamamatay ka na, sabi ni Takamura kay Coach Samugawa. Tumigil ka nga dyan, sabi ni Coach. Hindi ka tulad mo. Si Date ay naging isa na ngayong mabuting leader, pagbibiro ni Coach kay Takamura. At sinasabi naman ni Takamura dito na wala naman daw siyang kakulangan ngayon. Napangiti na lang si Coach, nakafocus lang ang buong atensyon niya sa buong magiging laban nila ni Miyata. Gaano ko pa naman nakatukin ang isip niya para malinawan siya. Pero ngayon, parang nakuha na niya ang napakagandang advice para mailagay siya sa magandang niyang kondisyon para sa laban. Ngayon nang napag-isip-isip ko na si Ipo pala ay hindi pa nakipaglaban sa mga veterano. Ibig kong sabihin, maliban siya naging laban niya kay Date, sabi nga ni Coach kay Takamura. Ang matandang yon ay meron lang siyang naging 20 na laban sa buong karir niya. At ang matandang makakalaban ni Ipo ay mas marami pang laban at mahigit pa ito sa 30, sabi nga ni Takamura. Nakakasigurado ko na meron siyang mga paraan na gagamitin para makuha agad ang momentum laban sa mas bata niyang kalaban. Magiging mahirap ito para sa bata na lumaban ayon sa nakasanayan niyang rhythm at ang pacing ng laban. At kung ang rhythm niya ay masira, may kansa na mauwi sa decision ang laban. At ang mas malala pa doon, kung hindi siya makakatama ng maayos sa kalaban niya, malamang may posible na matalo siya by KO. Sinasabi nga dito ni Takamura. Para mabawi niya ang rhythm niya sa laban, kakailanganin niya ng stamina. Kaya yun ang tinatrabaho niya ngayon. At kakailanganin niya iyon kung gusto niya na patuloy lang ang pagsuntok niya. Ang makuha agad na maaga ang pace ng laban, sabi nga ni Coach Kamugawa. At si Ipo ay sumusuntok na nga sa sandbag. Habang laban nila ni Karasawa, ipinakita niya ang isa niyang parte na mas masigasig pa ito kaysa sa Yokozuna o isang sumo wrestler. At ito ang tunay na anyo ng bata, sabi nga dito ni Coach habang pinapanood si Ipo. At patuloy nga lang dito ang pagsuntok ni Ipo ng sandbag. Lahat ng pag-unlad niya ay lahat yon ay galing sa experience niya. Kailangan niya ibigay lahat doon, wika nga ni Coach. At matapos nun ay araw na para sa weigh-in bago ang laban. At sabi nga ng isang tao, mukhang magsisimula na ang Champion Carnival. Ang laban dito ay gaganapin bukas. May laban si Makonochi. Kailangan ko mapanood to. Pero sino ang makakalaban niya? Isang may edad na, pero hindi naman kilala. Yari ka kay Makonochi niyan. Makakakita na naman tayo ng isang KO. Sigurado yan, usap-usapan na ng mga tao na nakita ang poster ng laban. At sa weigh-in room, wala pa dito ang challenger, tanong ni Manager Yagi. Medyo anong oras na din, dagdag na ni Manager Yagi. At nagagalit na nga si Coach Kamugawa. Kumulit na siya sa weigh-in, dapat disqualified na siya niyan. Pero, isa na siyang veterano, malamang, parte lang lahat ng ito, ng pamamaraan niya. Uminahon ka lang bata, at maging alerto ka, sabi nga ni Coach kay Ipo. Hindi ko masabi na, kalmado lang ako. Kasi, ito ang unang beses na makakarap ko sa personal si Mr. Take. Nagtataka ako kung anong klaseng tao ba siya, sabi nga ni Ipo. Late na siya, sigaw ni Coach Kamugawa. Uminahon lang po kayo, Coach, sabi nga ni Ipo. At nagsalita na dito ang staff. Siguro, dapat na muna nating unahin ang champion sa weigh-in, sabi nga nito. Kung ganoon ang sitwasyon, kailangan kong maghintay nang makarating dito ang challenger, sabi ni Manager Yagi. At biglang may sumigaw. Nandito na ang challenger, sigaw na isang staff. At eto na nga si Mr. Take, sa wakas ay dumating na. Nagulat si Ipo nang makita niya ng personal ang mga kalaban niya. Yumuko agad siya at sabing, I'm sorry, nalit po ako. Wika na agad ni Mr. Take. Hindi naman makapaniwala si Ipo sa nakikita niya kay Mr. Take dahil inuubo nga ito at mukhang may sakit pa ata. At eto na nga po, ubo na ng ubo agad si Mr. Take pagdating pa lang niya. At sabi nito, napakalamig pala dito sa Tokyo at ang hangin dito ay ang sama. Habang si Ipo nga ay hindi makapaniwala. At eto nga po, tinanong ni Ipo kung may sakit nga si Mr. Take at kung magiging okay lang ba siya. At lalapitan na nga niya si Mr. Take. At itinulak nga ni Mr. Take agad dito, si Ipo. Huwag mong subukan na lumapit sa akin. Ayaw ko na mahawa ang champion sa sakit ko, sabi nga nito. Pero, sige na, sabi nga ni Ipo. At umubo nga ulit dito si Mr. Take. At ubo nga na siya ng ubo. Mukhang malala na nga ang pag-ubo ni Mr. Take. Habang pinapanood siya ni Ipo at nagsalita na ang staff. Pwede na ba natin gawin ang weigh-in sa inyo, banggit nito? Ano pong pinagsasabi nyo? Pagkagulat ni Ipo.
hindi kayang lumaban sa ganyang kalagayan niya ngayon, sabi nga ni Ipo sa staff. Pero kita nga natin dito na si Mr. Take ay aalis na niya ang mga suot niya. Ipagpapatuloy ko pa rin, sabi ni Mr. Take kay Ipo. Pero sabi nga ni Ipo na nag-aalala din naman kay Mr. Take. Makalalo pa yan lumala kung aalisin mo ang lahat ng damit mo, sabi nga ni Ipo. Wag mo akong problemahin, sabi nga ni Mr. Take. Inalis na nga nito ang mga suot niya. At habang papunta na nga sa timbangan, ay nadapat pa itong si Mr. Take at takbo agad si Ipo para tulungan siya. Huwag kang lalapit sa akin. Ayaw kong magkasakit ka din, sigaw nga ni Mr. Take. At tumayo na ito at umapak na nga sa timbangan. At kita nga natin dito na habang nasa timbangan ay umuubo pa rin to. At sinabi nga dito na pasok ang timbang ni Mr. Take kaya okay na siya. At inabot agad ng coach niya ang mga damit niya para suotin agad ito ni Mr. Take. At si Ipo ay balak kausapin si Mr. Take. Excuse po, uwi ka nito. Napalingon naman agad si Mr. Take. Sabi nga ni Ipo, sa tingin mo, hindi ba mas mabuti kung ipopospone muna natin ang laban? Ayaw kitang makalaban sa ganyang kondisyon mo ngayon. Huwag kang mag-alala doon, itutuloy pa rin po natin ang laban. Pag umayos na ang kalusugan mo, sabi nga ni Ipo. Habang si Mr. Take ay nakatigid lang kay Ipo. At dagdag nga ni Ipo, kung okay lang po sa inyo, ipopospone po muna natin ang laban. Wika nga ulit ni Ipo. Sigurado ako na mabait kang bata, sabi nga ni Mr. Take. Nagulat naman si Ipo. Nagpapasalamat ako sa pag-aalala mo para sa atin. Pero wala nang ibang paraan pa para hindi natin ituloy ang laban, sabi nga ni Take kay Ipo. Matapos ang maraming panalo at talo, ay sa wakas nakuha ko na rin dito sa aking pang 34 na laban ang aking title match. Sa puntong ito, sa aking karir sa boxing, wala nang susunod pang tsansa para dito, sabi nga ni Mr. Take. Kaya naman, wala na akong iba pang pagpipilian, pakundi, at sabay na ububigla dito si Mr. Take. Mr. Take, sigaw ni Ipo. Hindi mo pa ako maiintindihan kasi bata ka pa. Pero ako, nasa 31 na kaya para sa akin. Ito na ngayon, ang huli kong tsansa. Paliwanag nga dito ni Mr. Take. At sabi nga dito ni Ipo sa sarili niya, ang lalaking to ay hindi na mabilang ang mga mahihirap at mapanganib niyang pinagdaanan sa laban. Kahit ano pa man ang kondisyon niya, ay nagawa pa rin niyang makarating hanggang dito. At dagdag pa nga ni Mr. Take, ang laban natin bukas ay magiging isa sa pinaka hindi ko malilimutan. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari noong lumipas sa mga taon, ay magkakaroon pa pala ako ng isang title match. At natutuwa rin ako na magkaroon ako ng isang kalaban na mabait na tao, sabi nga ni Mr. Take. Hindi naman makapaniwala dito, itong si Ipo, sa mga gandang sinasabi ni Mr. Take sa kanya. Pero kung siniswerte ka nga naman, nagkaroon pa ako ngayon ng sakit. Pero, ibibigay ko pa rin ang lahat. Nakakaawa ba, sabi nga ni Mr. Take. Pero pakiusap, wag ka magpipigil sa matandang ito, ngiting sabi nga ni Mr. Take kay Ipo. At ang mukha nga dito ni Ipo na parang naaawa at nabibilib din sa tibay nga ni Mr. Take. At napaisip na ito, si Ipo, sa mga sinabi ni Mr. Take. At eto na nga, ipagpapatuloy na nila ang laban. Si Ipo na ang magtitimbang. At pasok din ang timbang ni Ipo. At usap-usapan nga dito na kahit okay na daw ang mga timbang na magkabilang koponan, ay hindi pa rin daw maganda ang tingin nila. Dahil na daw ang challenger, ay kitang-kita nila na may sakit daw ito. At iniisip nga nila na kung kakamaan daw siya na masuntok ni Ipo sa ganyang sitwasyon, ay hindi nga daw nila maisip kung anong pwedeng mangyari kay Mr. Take. At sinasabi pa nila na maski sila ay mahirapan daw suntukin ang ganyang kalagayan. Usapan nga nila dito. At si Ipo ay natapos rin magbihis. Mr. Take, uwi ka ni Ipo. Nakikita nga po natin na hindi maganda ang kalagayan mo ngayon at wala ka sa tamang kondisyon para sa laban ngayon. Ah, wag mo akong kawaan, sagot naman ni Mr. Take. At habang nakayuko si Ipo at nakatingin naman sa kanya si Mr. Take, hindi ko po alam kung gaano na ba kadami ang sakit na tiniis nyo sa buong karir nyo. Pero, bilang kapwa ng boksingero, sa tingin ko ay medyo naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Ngayon, sabi nga ni Ipo habang nakayuko. Nagulat naman si Mr. Take. At dagdag ni Ipo, kaya gusto kong ibigay mo ang lahat na mga expectation ko bukas. Magkaroon tayo ng isang magandang laban. At ibibigay ko din ang lahat na makakaya ko bukas, sabi nga ni Ipo.
Nabigla naman si Mr. Take sa binitiwan na salita ni Ipo. At umalis na nga sila Ipo at nagpaalam ito na maayos kila Mr. Take. At habang papalabas na sila sa hall, naaawa ko para sa kanya, sabi nga ni Ipo dito. Magkakaroon ka ng isang laban habang masama ang kondisyon ng katawan mo. Sana kahit papaano ay bumuti-buti ang pakiramdam niya bukas sa laban namin, sabi nga ni Ipo kila Coach at Man Giriagi. At biglang natawa naman si Man Giriagi. Nagulat si Ipo at sabing, hindi naman nakakatawa yun. Nag-aalala talaga ako para sa kanya, sabi nga ni Ipo. Ang lalaking yun, sobrang galing kung bumarte. Sabi nga ni Coach Kamugawa na nagagalit. Nagulat naman si Ipo. Peke lang lahat yon, peke. Noong sinubukan mong iabot ang kamay mo sa kanya, hindi niya hinayaan na mahawakan mo siya? Tama. Kaya marahil dun, ay para hindi mo makumpirma na kung may sakit nga ba siya o wala, paliwanag nga ni Man Giriagi. Ha? Imposible yun, sigaw ni Ipo. Pero hindi ba, binalaan pa niya ako, na sinabi niya na, wag ko daw siyang hawakan dahil may sakit daw siya. At sinabi niya yun, may pag-alala, sabi nga ni Ipo. At sinasabi nga nila Coach Kamugawa dito, na plano lang daw nila lahat yun, para samantalahin daw ang pagiging mabait mo, at para mawala ka sa konsentrasyon mo. At napansin nga daw nila, noong sinabi ni Ipo kay Take, bago sila umalis, dahil sa pagkabigla nito. Makikita mo yun sa expression pa lang, sa pagmumukha niya, sabi nga ni Man Giriagi. Hindi man makapaniwala si Ipo na naloko siya ni Mr. Take. Kaysa sa pagbubulong-bulong mo dyan, bakit hindi mo nalang gawin ang mga sinabi mo kanina? At ibigay mo ang todo mo, sabi nga ni Coach kay Ipo. Okay po, sabi ni Ipo na hindi pa rin makapaniwala na nalulungkot. At sinasabi nga dito ni Man Giriagi na, isa palang matalinong veterano si Mr. Take para gawin ang bagay na yun. At sabi nga ni Coach, duwag lang ang gumagawa ng ganon. Siguraduhin mo na hindi ka na mabibiktima paulit na mga ganong estilo, sabi nga ni Coach kay Ipo. At sinasabi nga dito ni Coach Kamugawa na ayaw daw niya sa mga ganong kalaban, na kumukuha lang daw ng simpatya sa kanya. At mukha lang nagagalit si Coach sa ginawa ni Mr. Take. At tumatawa lang naman dito sila Man Giriagi at sabing, mukhang naiinis na si Coach ngayon. At mukhang si Coach ang nag-iisang apektado sa plano ng kalaban natin. Oo, tama kayo, sagot ni Ipo. Bata! Sigaw ni Coach. Yes sir, sagot naman ni Ipo. Ibigay mo na lahat, sa simula pa lang. Gamitin mo ang lakas mo, para matalo agad ang mangloloko na yon, sigaw nga ulit ni Coach Kamugawa. Yes Coach, gagawin ko po lahat ang aking makakaya, sigaw nga ni Ipo. Ilalagay ko lahat itong mga iba't ibang nararamdaman ko sa aking kalooban, sabi nga ni Ipo dito. At naalala ni Ipo ang sinabi nga sa kanya ni Mr. Take sa title match nila. Nararamdaman ko kung paano niya ramdam ang laban namin. Punong-puno siya ng determinado. Sigurado ako dun, sabi nga ni Ipo sa sarili niya. Ang parteng yun ay hindi niya arte lang. Hindi siya nagsisinungaling noong oras na yon, sabi nga ni Ipo. Parang ang plano natin sa sakit-sakitan mo ay siguradong palpak. Mas madali sana kung naniwala siya sa pagkubo mo para maging pabaya siya sa magiging laban niyo, sabi nga ni Coach kay Take. At si Take ay niisip na ang reaksyon ni Makonochi. Sa tingin ko, si Makonochi, sabi nga ni Take, at napalingon naman dito si Coach niya, ay naniwala noong sa buong oras na yon sa sakit ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay sinabi pa rin niya na ibibigay niya ang lahat na makakaya niya. Isa siyang mabuting tao, sabi nga ni Mr. Take. Habang nakaiga ito, habang si Mr. Take ay iniisip pa rin ang pagkatao ni Ipo. Kaya kong pigilan ang mga taong sobra ang tingin nila sa kanilang mga sarili at hindi nila iniisip kung saan sila papunta. Pero si Makonochi ay maingat sa mga bagay na ginagawa niya. Ang mga matang yon na diretso kung makatingin sa akin. Diretso, sabi nga ni Mr. Take habang nakaniti. At kung paano ko siya makukuha, nabiguma ang plan A ko. Pero meron pa naman akong plan B at plan C. Pagkatapos nun, ang belt ay siguradong mapapasa akin na. Sabi nga dito ni Mr. Take.